Bigo nga po ang San Antonio Spurs na makuha ang 2-0 sa kanilang serye at maprotektahan ang kanilang home court advantage matapos silang ma-upset ng Portland Trail Blazers sa kanilang Game 2 106-103. Kaya medyo tagilid ang kalagayan ng team nila ngayon. Pero hindi lang naman pagkatalo ng Spurs ang inaalala dahil bukod dyan nagtamo rin naman ng injury ang kanilang superstar na si Victor Wembanyama sa umpisa ng laro. Sa isang play nang subukan itong sumalaksak, hindi nga naging maganda ang kanyang pagbagsak at sa hindi inasahan tumama ang kanyang panga sa sahig na rason bakit bigla na lang siyang nakatulog saglit. Dahil nga sa nangyaring ito, napuwersa siyang pumunta sa locker room at hindi na bumalik pa matapos siyang sumailalim sa isang protocol ng NBA. Ibig sabihin, oobserbahan ito ng mga eksperto sa susunod na 48 hours at hindi siya dito pwedeng sumama sa kanilang mga ginagawang practice sa mga susunod na araw, which is bad news nga sa kanilang team. Samantala, katulad ng napag-usapan natin, may pagkakataon na ang Los Angeles Lakers na makuha ang 2-0 na kalamangan sa Game 2. Ngunit hindi rin naman basta-bastang papayag ang Rockets dahil matapos na mawala si Kevin Durant sa nagdaang Game 1 dahil sa injury, inanunsyong maglalaro ito. Ito ang mismong dahilan bakit kumpara nagdaang Game 1, mas mainit ang laro. Kagaya ng asahan, naging agresibo nga dito si Kevin Durant sa first half. Kaya kahit nagawa nilang maagang makalamang sa umpisa dahil mainit na shooting ni na LeBron James at Marcus Smart, naging dikit pa rin naman ang talaan bago pumunta sa third quarter. Buti na lang lahat ng inihandang defensive game plan para kay Kevin Durant epektibo sa second half ng literal ma-shutdown nila ito at ma-lockdown sa pag-alaw lamang niya na makapagtala lamang ng 3 points sa third quarter at fourth quarter. Parati na lamang nila itong dino-double team at ginawa na lamang siyang playmaker imbis na scorer. Kaya yan ang isa sa mga rason bakit nagawa nilang makuha ang panalo sa Game 2 101-94 dahil na rin kay LeBron James at sa buong team ng Los Angeles Lakers. Sa kabilang banda, tabla na ang Philadelphia 76ers at Boston Celtics 1-1 matapos nila itong talunin sa Game 2 111-97 na pinangunahan ni Tyrese Maxey na gumawa ng 29 points at si Paul George 19 points. Pero ang tunay na nagpapanalo sa game na ito, ang pangalawang game ng walang iba kundi si VJ Edgecombe na nagtala ng 30 points, 10 rebounds sa kanyang 12 out of 20 shooting. Hindi lang naman nauga si Edgecombe laban sa veterano ng Boston kahit man wala pa siyang playoff experience at sa kanyang ginawang ito sa Game 2, siya ang kauna-unahang rookie simula kay Magic Johnson noong 1980 na nakapagtala ng 30 plus points, 10 plus rebounds sa isang playoff game. Pinutunayan lamang ito na isa siya sa pinakamagaling na rookie at anak na siya ni Jimmy Butler at hindi siya takot na kalabanin ng mas malalakas na kupunan katulad ng Boston. Dahil sa panalong ito ng 76ers, nagawa nilang maagaw ang home court advantage at may pagkakataon nga silang makalamang pagdating sa Game 3 at Game 4 dahil sa home court na nga nila ito gaganapin.